widespread, big-time plunder is on the President himself. Eh bakit ayaw ninyong, why don't you ask him to face the music? Hindi pwede yung shielded ba siya dun sa ano? Hindi gano'n eh. Kailangan para, tuloy-tuloy ang negative rating na yan because that's a telling one. That's well, I don't know whether abutin pa sa ng 2028 pagka ganyan ang pagbagsak ng trust rating. Alright, so may tanong po ako. Profile po ba kayo ng impeachment? Yung mga bayan ba kaya tao mo pa ng impeachment? Oo, kami ano lang eh. Alam mo, pero ano ha, kung sa grounds lang, maraming grounds. Sa akin, yung oath of office ng Presidente, for example, this is constitutional ha. Nasa Constitution ito eh. Sabi ng Presidente, oath of office, before you assume your office, the functions of the office of the President, mag-o-oath ka, and this oath is in the Constitution itself. Sabi niya, I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Yung do justice to every man, it means due process. May due process lahat ng tao. Eh nung nagpalipad siya ng dating Pangulo, walang due process eh. That was not justice. So that's a violation, a culpable violation of the Constitution. Yan. Para sa mga bayan block, baka sakaling pick upin ninyo, that's culpable violation of the Constitution. Yan. Kami, we will be concentrating on the defense dun sa kung matutuloy yung sa Pebrero dahil mas maraming kasalanan nito kaysa dun sa isa. Yung isa make believe yung confidential intelligence fund. Hindi mo ubrang pag-aray. Gusto lamang nilang isiwalat natin kung sino talaga si Grace Piatos, kung sino si Doritos, at kung sino si Chitos dun sa ating mga report para makilala kung sino-sino yung mga nagtatrabaho para sa gobyerno, para malaman kung paano ang ino-operate yung ating confidential fund para ma-identify nila kung sino-sino yung mga nagtatrabaho para sa ating kaligtasan, sa ating matiwasay na pamumuhay. Yung confidential fund ng Vice President, maliit lang po yun compared sa confidential fund ng Office of the President. Si Presidente Digo, nung matapos yung termino niya, nag-iwan ng 2 billion mahigit na confidential and intelligence fund. Mga bayan, baka gusto nyo i-check, saan ako tayo? No, really, I mean like, nawala yun eh. Yun yung alam ko na, kasi, di ba? So, tignan natin. Gusto ninyong inspekin yung confidential intelligence fund ng Vice President. Di yun munang sa'yo, tignan din natin. Tsaka ito pa, yung pagpondo mo ng confidential intelligence fund sa Office of the Secretary of Education, that too is unconstitutional. That too is culpable violation of the Constitution. Ayan, kabayan. Balita namin, magpapile kayo, di pile na. Masaya. Masaya ba yun? Okay, so, may dadaglag lang ako dyan. Kasi balikan ko ulit doon sa desisyon ng tao, based on the survey. Sinasabi ng mga tao, karamihan, involved ang presidente, nag-benefit ang presidente. In other words, parang alam ng mga tao kung sino ang mastermind, sino ang nag-approve, tama? And also, ang rating ng presidente natin sa disapproval, nasa 55 na. Yung distrust, nasa 62. And mostly, ang anti-admin ngayon is nasa 56%. Ang question ko is this going to affect yung magiging decision ng mga House members dun sa impeachment? Kasi ang alam ko, may impeachment iyahain kay BBM, may impeachment din iyahain sa Vice President. Is that going to affect? Because if it's not going to affect, and if our representatives are supposed to be the representatives of their constituents, parang may disparity ang mangyayari doon. Dito natin malalaman kung yung mga congressman natin ay tunay na kinatawan ng ating mga mamamayan. Pag nagkaroon sila ng consultation at isusundin nila ang
ang taong bayan, ang hatol ng taong bayan, at yun ang magiging boto nila sa ating kongreso, well and good. Pero hindi boto nila, kasi kung boto lang nila yan, then they're not being the true representative of the people. So there's the challenge. Bago bumoto yung congressman nyo, dapat alam ninyo, yung pakinonsulta kayo. Because dapat ang boto nila, boto ng tao. Kasi sinasabi nila na yung boto ng mga congressman na sa impeachment ay boto ng taong bayan. Kung tunay na boto ng taong bayan yan, dapat kinonsulta mo muna ang iyong constituents. Ano po masasabi niyo doon, Ma'am Malu? Oh, may impact yun, no? May impact yun dahil pumupunta na tayo dun sa institutional inquiry into accountability. Again, depende kung ano yung mga charges na ilalatag. Again, depende kung silang dalawa. Matindi yung silang dalawa, sa tingin ko, yung Committee on Justice, mahihilo kung paano gagawin yung role nila kasi sinabi ng Korte Suprema, oy, mag-hearing kayo ha, hindi na pwede yung fast break sa Senado. So magkakaroon ng hearing sa Committee on Justice, imagine mo kung yung dalawang presidente at vice presidente. On the other hand, kung gusto talaga natin ng accountability at kung gusto natin that we seek changes within constitutional ground, that's the only way we can seek accountability. Yun nga lang, tinitingnan ko saan budget kukuha para bayaran ng mga congressman. Meron daw, meron. Oo. Meron kasi kita. Kaya yung 2026 budget, medyo tingnan nyo. Hindi, kasi yung unprogram, wala yung revenue pa So sa tingin ko manggagaling sa AIX, sa MAIP, or sa Confidential fund. confidential fund. Yun tingnan ninyo yan 400 billion. Or sa school buildings. Pero ang problema niyan, yung previous kasi hindi pa nababayaran So, naalala niyo yun, nung sinabi na, oy, ilabas niyo na yan. Yung sabi nung dalawang congressman, ilabas niyo na yan kasi na-commit na yan. Kailangan ng bayaran, di ba? Yes. So kung pareho, yung parehong member ng 19th at 20th, at ikaw ay hindi ka nabayaran o hindi ka nabigyan ng allocation, these things can work against the leader. Dahil, nangako ka sa amin, ngayon gusto mo na naman kaming pumirma dyan, hindi mo naman itinuloy, di ba? So, napakahirap na sa quicksand ang administrasyon na ito pagdating sa impeachment sa Pangulo. At dahil yun nga ang climate na ang taong bayan wala ng tiwala, sino ang most rational animal sa mundo?